Madali raw ang pagpasa ng impeachment complaint sa Kamara ayon kay Congressman Toby Otobias Chanco. Buwelta naman ang ilang kapwa niya kongresista, maaari siyang masipa sa pwesto dahil sa pagsisiwalat ng impormasyong yon mula sa caucus na bawal daw. Para liwanagin yan at iba pang mga isyong ipinupukol sa kanya, makakapanayan po natin live ngayon si Congressman Chanco mula sa Makati. Magandang gabi po, Congressman Toby Chanco. Yes, magandang gabi, Jessica. Okay. Ano hong nararamdaman nyo dito sa sitwasyon nyo o predicament nyo ngayon? Sabi ho ni Senator Santiago, pwede kayong tignan na hero, pwede rin kayong tignan na heel, lalo na nung inyong mga kasamahan sa Kongreso. Wala naman ho tayong balak maging hero or heel. Ang gusto lang natin malaman ng mga tao ay yung katotohanan ng nangyari. Okay, hero po kayo sa ilan, pero sa mga kasama nyo sa Kongreso, pwede ho kayong tawaging traidor. Wala ho ba kayong sentimiento dyan, Congressman? Ang sinabi ko ho ay katotohanan eh. Ibig sabihin, kung ikaw ay magsiwalat ng katotohanan, masama ba yun? Is this the first time na nangyari ho ito? Opo. Okay. Sabi ho nila, pwede kayong ma-expel. Ang nagsasabi ho niyan si Majority Leader Gonzales. Alam nyo, siya ho ang dapat i-expel. Kasi siya ay abogado, alam niya dapat na hindi mo tinathreaten yung witness. Sinabi niya ho yan one day before ako mag-witness doon sa Senado. Pero so you never threaten a witness. Pero in case ho na tuluyan kayo na, they will file a complaint sa inyo sa Ethics Committee po ba yon? Ano ho ang gagawin nyo? Haharapin ko, pero tatanungin ko, siguro Jessica, nakita mo naman yung testimony ko. Was there anything unethical in my testimony? Sabi nila meron. Kasi you went against the majority. Di ba sa demokrasya, lahat naman tayo pwede magsabi ng sariling paninindigan, lalong-lalo na kung ito'y katotohanan. Ano po ang feedback na nakuha nyo, lalo na sa inyong constituents, dito po sa inyong ginawa? Hindi, siyempre sila, lahat approve sila dahil kilala naman nila ako na hindi naman ako pwedeng baluktutin, hindi ako pwedeng piliting gumawa ng mali. Ang siniwalat ko lang yung totoong nangyari. Kaya nga ang sinasabi ko, ang masama kung nagsinungaling ako. Ngayon, kung may magsasabing nagsinungaling ako, sana ho, pumunta rin sila sa Senado, voluntarily, tulad ng ginawa ko, mag-under oath, at sabihin nila yung katotohanan ayon sa kanila. Pero kung hindi nila kayang, ibig sabihin yung akin ho ang katotohanan. Okay, are you ready for the consequences, Congressman? Kasi sabi nyo, pinahirapan kayo dun sa release ng inyong pork barrel funds, no? From here on, baka lalo ho kayong pahirapan, hindi ho kaya ganun ang mangyari. Siyempre dapat balansehin natin kung ano talagang mas mahalaga, no? Maaring mapahirapan tayo. Excuse me. Kaya lang, kung ang kapalit naman nun yung katotohanan, siguro doon tayo sa katotohanan. Okay. Bakit ho kaya nung una sinabi ni Congressman Mandanas and I think Congressman Remulla na willing din sila mag-testify pero as of now ayaw na nila, kailangan daw ng subpoena o at least an invite or invitation from the Senate? Iba kasi ang sitwasyon namin ni Congressman Mandanas at Congressman Remulla. Dahil ako ho, nag-privilege speech ho ako noong December 13. Opo. So, nung nag-privilege speech ako, kailangan kong patunayan na hindi ho ako tumatago sa parliamentary immunity. So, the best way to prove that is to go to the Senate and swear under oath that I am telling the truth and nothing but the truth. Aha. Alam nyo, halatang they wanted,
gusto lang akong i-harass ni Congressman Gonzales eh. Lahat ho nung sinabi ko sa Senado, nasabi ko na yan sa privilege speech ko noong December 13. So kung sinasabi nilang may mali sa pagsiwalat ko ng mga informasyon, dapat noong December 13 pa lang, sinabi na nila na dapat ma-ethics committee ako. Wala namang iba doon sa sinabi ko, nung privilege speech ko, tsaka doon sa testimony ko kahapon. So the fact na lumabas siya nung linggo, na gusto niyang sabihin na may ethics committee ako, ang gusto lang niyang gawin noon, warningan ako, takutin ako, duruin ako, bago ako mag-testify. So sino ho sa amin ang dapat makasuhan sa ethics committee? Ako ba ho o siya? Okay. Siya nga, sa tingin ko, dapat ma-disbar pa. So ano ho ang katayuan nyo ngayon sa lower house o sa Kongreso? Kayo miyembro kayo ng majority pero mukhang hindi na nga ho kayo okay. So ano po ang... Hindi. Nung nag-privilege speech ho ako noong December 13, nag-resign ho ako voluntaryo sa majority dahil hindi ko ho nagustuhan yung ginawa nung liderato. Hindi ho nung mga kasama ko, kung hindi yung ginawa ng liderato. Okay, so ano na po kayo ngayon? Minority o independent? O partyless? Independent ho ako. Hindi. Independent ho ako magmula noong December 13. Okay. Ibig ko sabihin independent, I'm not a member of the majority, I'm not a member of the minority, but I remain under the PMP sa Puwersa ng Masang Pilipino. Okay. Doon po sa mga video sa Senado, doon sa impeachment trial, may mga kumakaukausap ho sa inyong mga congressmen pa rin na mukhang okay pa kayo. Pero yung iba, hindi kayo kinakausap. So, mukhang may kumakampi sa inyo, merong hindi kumakampi sa inyo. Pwede ho bang malaman kung sino sa tingin nyo yung ayaw na talaga sa inyo bukod kay Congressman Gonzales? Hindi, base doon sa mga nakakausap ko sa House, nakita mo naman yung prosecution. Okay naman kami ng mga prosecution. Hindi ko alam kung nakita pa nung kung yung stasyon nyo nakunan yung video na nagbibiroan pa kami ni Congressman Miro Kimbo. Si Fariñas, okay kayo? Hindi, kahit si Miro. Okay kami. Si Sani Angara, nagkita kami. Si Neil Tupas, nagkita kami. Okay naman kami. Alam nyo, si Congressman Boyet Gonzales, mas matagal na siya sa akin dito sa politika. No? Siya dapat una nakakaalam na walang personalan to. Okay. Ano po ang balak nyo from here on, Congressman Chanco? Balak ho in what sense, Jessica? Pagpapatuloy nyo ho ba itong inyong pagiging independent o non-aligned na congressman at sa mga susunod po bang eleksyon, tatakbo pa ho kayo sa pagka-congressman kahit parang meron hong gusot ngayon sa pagkitan po ng inyong mga kasama dati? Alam niyo ho, tinanong ho yan kung manonood kayo ng video ng proceedings kanina. Nung ako'y kinos-examine ni Honorable Senator Judge Miriam Santiago, tinanong niya sa akin, ano bang iyong motibo? Gusto mo ba ng publicity dahil ikaw ay tatakbo ng higher office? Sabi ko ho sa kanya, sinagot ko na ako'y tatakbo sa 2013 tsaka sa 2016 bilang kongresista ng Navotas para mapaglingkuran ko ang aking mga kababayan doon. So kung hindi okay kung sakaling totoong hindi okay, ang importante ho sa akin yung mga constituents kong pinaglilingkuran Okay. Sabi po niya, I actually caught that na it just slipped my mind. Pero naalala ko kung sinabi niya, kayo daw ay isang iconoclast. Mukhang pinatutungkuyan po niya independent-minded kayo. Tama ho ba yung pagkakadescribe sa inyo ni Senator Santiago na yon? Actually nga,
nung binanggit niya yon, kinabahan ako. Dahil sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng iconoclast eh. Hindi ko alam kung masama ba yun o mabuti. Eh, yun ang unang binanggit niya tungkol sa akin. Okay, pero independent-minded ho ba talaga kayo? Yun ho ang Opo, opo. parang yun ho ang gustong tukuyin ni Opo. Senator Santiago. Opo, Jessica. Ilan ho sa tansya nyo ang katulad nyo sa Kongreso na ang medyo voting track record medyo block voting ho yata dyan. So ilan ho kaya ang katulad ninyo? Hindi ko ho alam. I cannot speak for my fellow congressmen. I can only speak for myself. Okay, maraming salamat, Congressman Toby Chanco.